Ang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang museo. Napakaganda, napakagarbo, ngunit wala ni katiting na init ng buhay. Sa gitna ng malawak na dining hall, nakaupo si Elena. Ang suot niyang mamahaling seda ay hindi sapat upang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Eksaktong 8:00 ng gabi nang bumukas ang dambuhalang pinto. Pumasok si Rico, ang CEO na kinatatakutan sa boardroom, ngunit estranghero sa sarili niyang tahanan. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon ni Elena. Ibinigay nito ang kanyang coat sa katulong at agad na naglakad patungo sa hagdan. "Rico, nagpaluto ako ng paborito mong steak," mahinang tawag ni Elena. Ang boses niya ay puno ng pag-asa, umaasang kahit isang tango man lang ay makuha niya. Tumigil si Rico, ngunit hindi lumingon. "Busog ako, kumain ka na lang mag-isa." "Pero anibersaryo natin ngayon, 1 taon na mula nang ikasal tayo," pagpapaalala ni Elena. Ang boses ay bahagyang pumiyok. "Kahit 10 minuto lang, Rico, gusto ko lang maramdaman na asawa mo ako." Dito na humarap si Rico. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. "Elena, wag nating lukuhin ang isa't isa. Alam mo ang kasal na ito ay bunga lamang ng kasunduan ng ating mga magulang. Itinali tayo ng obligasyon, hindi ng pag-ibig. Nakuha mo na ang apelyido ko, ang karangyaan at ang seguridad. Huwag ka nang humingi ng higit pa doon." "Asawa mo ako, Rico," bulong ni Elena habang pumapatak ang unang luha. "Asawa ka lang sa papel, Elena, pero hindi kita kailanman minahal at hindi ko alam kung darating ang araw na magagawa ko iyon." Diretsahang sagot ni Rico bago tuluyang pumanhik sa itaas. Naiwan si Elena sa gitna ng hapagkain ng puno ng masasarap na putahe na unti-unti nang lumalamig. Tiningnan niya ang kanyang suot na singsing, isang mamahaling brilyante na sumisimbolo sa kanyang gintong hawla. Sa gabing iyon, sa gitna ng karangyaan, naramdaman ni Elena ang pinakamatinding gutom, ang gutom sa pagmamahal, na tila kailanman ay hindi niya matitikman sa piling ni Rico Valderrama. Ang silid ay punong-puno ng halimuyak ng mamamahaling pabango at tunog ng mga basong nagtatama. Isang marayang charity gala ang idinadaaros sa Manila Hotel at ang mag-asawang Valderrama ang sentro ng atensyon. Sa harap ng mga kamera at mga kasosyo sa negosyo, si Rico ay ang perpektong asawa. Nakaakbay kay Elena, numingiti at ipinapakilala ang asawa ng may pagmamalaki. "Napakaganda ng iyong ay bahay, Rico. Napakaswerte mo," wika ng isang matandang negosyante. Nungiti si Rico, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Don Manuel. Tunay ngang siya ang hiyas ng aking buhay." Napayuko si Elena. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang matalim na kutsilyo. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang sa oras na pumasok sila sa loob ng sasakyan, ang kamay na nakaakbay sa kanya ay mabilis na bibitiw, na parang napapaso. Nang makahanap ng pagkakataong mapag-isa sa balkonahe, huminga ng malalim si Elena. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang katahimikan nang sumunod si Rico, na ngayon ay wala na ang pilit ng ngiti. "Ayusin mo ang mukha mo, Elena." Malamig na utos ni Rico habang nagsisindi ng sigarilyo. "Masyado kang halatang hindi masaya. Sinisira mo ang imaheng binuo ko para sa gabing ito." "Imahe?" tanong ni Elena. Ang boses ay nangangatog. "Rico, anibersaryo natin. Akala ko kaya mo akong sinama rito ay para bumawi sa nangyari kagabi. Pero pati ba ang pag-ibig mo, kailangan pang may audience para maging totoo?" Humarat si Rico sa kanya. Ang mukha ay walang emosyon. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang gabing ito ay para sa business. Ang kasal natin ay para sa business. Huwag kang umasa ng emosyong wala naman ako." Sa gitna ng pag-uusap nila, lumapit ang isang magandang babae, ang head ng marketing ni Rico. "Rico, kailangan ka na sa loob para sa toast," wika nito.
sabay haplos sa braso ni Rico sa paraang hindi nararapat para sa isang empleyado. Hindi lumayo si Rico. Sa halip, tumanggo siya rito at iniwan si Elena na nakatayo sa dilim ng balkonahe. Doon, sa gitna ng selebrasyon ng kanilang pag-iibigan, naiwan si Elena na yakap ang sarili. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang gabing dapat sana ay puno ng saya ay naging isang malupit na paalala. Sa mundo ni Rico Valderrama, si Elena ay isang dekorasyon lamang na pwedeng ilabas kapag kailangan at itago kapag nakakaabala na. Lumipas ang mga araw matapos ang mapait na gabi sa gala. Ngunit nanatiling tapat si Elena sa kanyang tungkulin. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, kundi ginagawa. Tuwing madaling araw, siya mismo ang naghahanda ng kape ni Rico at tinitiyak na plantsyado ang bawat suit na isusuot nito. Kahit hindi siya kinakausap, sapat na sa kanya ang makitang maayos ang kalagayan ng asawa. Isang gabi, umuwi si Rico na tila lupaypay. Hindi ito ang karaniwang matikas na CEO. Namumutla siya at bahagyang pasuray-suray. Agad siyang dinaluhan ni Elena. "Rico, anong nangyari? May masakit pa sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Elena habang inaalalayan itong maupo sa sofa. "Huwag mo akong hawakan, Elena. Pagod lang ako." Tabik ni Rico sa kanyang kamay. Ngulit bago pa man ito makatayo, tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaki. Sa takot at kaba, hindi nagdalawang isip si Elena. Siya mismo ang nagmaneho patungo sa ospital sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng 3 araw, hindi umalis si Elena sa tabi ni Rico. Siya ang nagpupunas dito, nagbabantay sa bawat patak ng swero at hindi halos kumakain para lang masigurong maayos ang gising ng asawa. Nang magkamalay si Rico, ang unang bumungad sa kanya ay ang pagod na mukha ni Elena na nakasubsob sa gilid ng kanyang kama. Dumating ang doktor upang suriin si Rico. "Swerte mo sa asawa mo, Mr. Valderrama. Hindi siya natulog para mabantayan ka," saad ng doktor. "By the way, nakuha na namin ang results ng tests mo. It wasn't just fatigue. It was a severe allergic reaction to a specific ingredient in your maintenance medicine." Kumunot ang noo ni Rico. "Maintenance medicine? Si Elena ang nag-aayos ng gamot ko araw-araw." Tiningnan ni Rico si Elena nang may halong hinala at galit. Nang magising si Elena, imbes na pasasalamat, isang malamig na akusasyon ang bumungad sa kanya. "Pinupuntiryan mo ba ang mana ko, Elena?" Singhal ni Rico. "Sabi ng doktor, nalason ako sa maling gamot. Ikaw lang ang may hawak ng mga gamot ko." Napako sa kinatatayuan si Elena. "Rico, anong sinasabi mo? 3 gabi akong hindi natulog para sa'yo." "O baka naman 3 gabi mong hinihintay na malagutan ako ng hinina," putol ni Rico. Ngulit bago pa makasagot si Elena, pumasok ang kanyang sekretarya na si Sandra, dala ang isang bote ng gamot. "Sir, pasensya na po. Iyong delivery ng gamot nyo galing sa supplier natin, fake pala ang batch na naipadala sa bahay nyo. Ngayon lang kinumpirma ng pharmacy." Natahimik ang buong silid. Napatingin si Rico kay Elena, bakas ang matinding hiya at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa mga mata ni Elena. Wala na ang dati nitong amo at pag-asa. Tumayo si Elena ng may dignidad. "Nakahanda akong mamatay para sa iyo, Rico. Pero ikaw, nakahanda kang maniwala na papatayin kita para lang sa pera. Ngayon ko na-realize, kahit ibigay ko ang buong buhay ko, hinding-hindi mo makikita ang halaga ko." Tinalikuran ni Elena si Rico sa loob ng kwarto. Iyon ang unang pagkakataon na si Elena ang unang bumitaw at ang unang pagkakataon na naramdaman ni Rico ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi dulot ng anumang lason, kundi ng unti-unting pagkawala ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Nanatiling matigas ang paninindigan ni Elena matapos ang insidente sa ospital. Bagamat nakauwi na si Rico sa mansyon, tila may pader na sa pagitan nila. Hindi na siya ang masiyahing asawa na sumasalubong dito. Tanging malamig na profesionalismo na lamang ang ibinibigay niya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento sa library si Rico,
Hindi sinasadyang naiwan niyang bukas ang pinto. Paakyat na sana si Elena sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ng kanyang biyenan na si Doña Aurora, ang ina ni Rico. Rico, kailangan mo nang ayusin ang pakikitungo mo kay Elena, wika ng matanda. Hindi na tayo pwedeng magpagpanggap. Malapit na ang deadline ng trust fund ng lolo mo. Tumigil sa paghakbang si Elena. Kumabuk ang kanyang dibdib. Nanatili siyang nakatago sa dilim ng pasilyo. Alam ko, Ma. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin araw-araw. Iritabling sagot ni Rico. Ginagawa ko naman ang parte ko, di ba? Pinakasalan ko siya. Nakatira siya rito. Ano pa bang kulang? Ang tagapagmana, Rico. Iyon ang huling kondisyon sa testamento. Kiit ni Doña Aurora. Kapag hindi kayo nagkaroon ng anak sa loob ng 2 taon, mapupunta ang 50% ng Valderrama Corp sa mga pinsan mo. Alam mong iyon lang ang dahilan kung bakit natin siya pinili. Si Elena ay galing sa disenteng pamilya. Madaling pasunurin. At higit sa lahat, kapit sa patalim ang negosyo ng ama niya. Kaya madali nating nakuha ang pagsang-ayon nila. Naramdaman ni Elena ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kasal na inakala niyang pagsisimula ng isang pamilya ay isa lamang palang malamig na transaksyon. Ma, stop it. Boses ni Rico, na tila pagod na pagod. Hindi ko siya mahal. Alam mo yan, pinakasalan ko lang siya dahil iyon ang tanging paraan para mailigtas ang kumpanya. Obligasyon lang ang lahat ng ito. 1 taon na akong nagtitiyaga. 1 taon na lang. At tapos na ang usapan. Bawat salita ni Rico ay tila lason na humahalo sa dugo ni Elena. Hindi lang pala siya itinuring mahangin. Itinuring siyang isang puhunan. Isang kasangkapan para sa pera at kapangyarihan. Dahan-dahang lumakad palayo si Elena. Hindi na niya kayang makinig pa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at doon, sa gitna ng kadiliman, ay hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang nakakatakot na katahimikan. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na niya kilala. Doon niya napatunayan ang kanyang kinakatakutan. Ang pusong tahimik na nasasaktan ay wala nang iluluha pa. Tapos na ang pag-asa. Ang sumunod na linggo ay naging pinakatahimik na yugto sa buhay ni Elena. Hindi siya nagwala, hindi siya sumigaw, at hindi niya hinarap si Rico tungkol sa narinig niya sa library. Sa halip, binalot siya ng isang uri ng kapayapahan na kaakibat ng pagtanggap sa katotohanan. Gabi-gabi, pinagmamasdan niya si Rico habang natutulog ito. Pinagmamasdan niya ang mukha ng lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang sa kanyang paningin. Nagpasya si Elena na magluto ng huling hapunan. Hindi para sa anibersaryo, kundi bilang formal na pamamaalam sa kanyang tungkulin. Inihanda niya ang lahat ng paborito ni Rico, mula sa seared scallops hanggang sa pinakamahal na alak sa cellar. Nang dumating si Rico, nagtaka ito sa dami ng pagkain. May okasyon ba? Bakit ganito karami ang handa? Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala naman, gusto ko lang na maayos ang kakainin mo ngayong gabi. Kumain sila ng tahimik. Sa gitna ng pagkain, biglang nagsalita si Rico. About what happened at the hospital and what you might have heard lately, I'm planning to take you on a vacation next month. Siguro kailangan nating subukan muli. Sa loob-loob ni Elena, alam niyang ang bakasyon na iyon ay bahagi lamang ng plano ni na Doña Aurora para sa inaasam na tagapagmana. Salamat, Rico. Pero baka hindi ko na kailangan ng bakasyon. Mahinang sagot ni Elena. Pagkatapos ng hapunan, nang makasigurong tulog na ang lahat, nagsimulang kumilos si Elena. Hindi siya kumuha ng kahit anong binili ni Rico para sa kanya. Iniwan niya ang mga designer bags, ang mga mamahaling gown at ang mga alahas na simbolo ng kanyang pagiging palamuti. Tanging isang maliit na backpack ang dala niya, naglalaman ng kanyang mga lumang damit bago pa siya ikasal, ang kanyang passport at ang kaunting perang pinaghirapan niya sa sariling pagsisikap.
Bago lumabas ng pinto, lumapit siya sa study table ni Rico. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ramdam niya ang kaan sa kanyang daliri nang mawala ang gintong singsing, ngunit ramdam din niya ang bigat sa kanyang tiptip. Asawa niya ako, pero hindi kailanman minahal. Bulong niya sa hangin. 1 taon kitang hinintay, Rico, pero pagod na ang puso kong umasa na mamahalin mo rin ako balang araw. Iniwan niya ang singsing sa ibabaw ng isang puting sobra. Sa loob niyon ay ang pirma niya sa mga dokumentong matagal nang hinihintay ni Rico, ang kanyang pagsang-ayon sa kanilang paghihiwalay. Lumabas si Elena ng mansyon nang walang lumingon. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang papalayo ang taxi, doon lamang siya huminga ng malalim. Ang gintong hawla ay bukas na, at sa wakas, si Elena ay malaya na. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng master's bedroom ay tila isang mapang-uyam na paalala ng isang bagong umaga. Nagising si Rico na may kakaibang pakiramdam. Isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 1 taon. Karaniwan, maririnig niya ang mahinang kaluskus ni Elena habang inihahanda ang kanyang mga gamit o ang amoy ng bagong timplang kape na pumasok sa silid. Ngunit ngayong umaga, taning ang tunog ng aircon ang bumabalot sa paligid. Elena, tawag niya. Ang boses ay paos pa dahil sa kagigising. Walang sumagot. Bumangon siya, inuudyok ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Pumunta siya sa banyo, sa walk-in closet at maging sa kusina, ngunit wala ang asawa. Ang mga katulog ay nagtatakang nakatingin sa kanya dahil wala rin silang alam kung nasaan ang kanilang madam. Bumalik si Rico sa kanyang library. Iniisip na baka maagang nag-ayos doon si Elena. Ngunit ang bumungad sa kanya sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang tanawing tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng mesa, ay nakapatong ang wedding ring ni Elena. Sa tabi nito ay isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang unang bumagsak ay ang mga dokumento para sa kanilang annulment. May pirma na ni Elena. Isang maikling sulat ang kasama nito. Rico, tapos na ang 1 taon ng obligasyon ko. Hindi mo na kailangang magpanggap na gusto mo akong kasama para lang sa mana. Ibinabalik ko na sa iyo ang kalayaan mo, pati na rin ang akin. Huwag mo na akong hanapin, dahil ang babaeng dati hindi niya pinapansin. Ang babaeng itinuring niyang wala, ay umalis ng wala bitbit na kahit anong material na bagay mula sa kanya. Dahil para kay Elena, ang tanging mahalaga ay ang pag-ibig na ipinagkait ni Rico. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng makapangyarihang si Rico Valderrama ang maging mahina. Hinawakan niya ang singsing ni Elena at sa katahimikan ng library, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat na paghinga habang dahan-dahang gumuguhit ang pagsisisi sa kanyang sistema. 1 buwan na ang nakalilipas mula nang iwan ni Elena ang mansyon. Ngunit para kay Rico, ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap. Ang dating masigla at matikas na CEO ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog, bunga ng mga gabing hindi siya dinadalaw ng antok. Nasaan siya, Sandra? Hindi pwedeng naglaho siya na parang bula. Sigaw ni Rico sa kanyang sekretarya habang tinitingnan ang report ng mga private investigator na kinuha niya. Sir, ginawa na po namin ang lahat. Sinuri namin ang lahat ng flight records, bus terminal, at pati ang mga CCTV sa labas ng subdivision. Sumakay siya ng taxi patungong terminal, pero pagkatapos niyon, wala na kaming mahanap na bakas. Paliwanag ni Sandra na may halong takot. Hindi makapaniwala si Rico. Sa yaman at kapangyarihan niya, akala niya ay kaya niyang mahanap ang kahit na sino. Ngunit tila pinag-aralan ni Elena kung paano magtago o sadyang ayaw na talaga nitong matagpuan siya. Dahil sa pangungulila, nagsimulang mamalagi si Rico sa dating kwarto ni Elena, ang kwartong bihirang-bihira niyang pasukin noong naroon pa ang asawa.
asawa. Doon, naramdaman niya ang masangsang na umoy ng kanyang sariling pagkakamali. Binuksan niya ang closet ni Elena. Halos gumuho ang kanyang puso nang makita ang lahat ng mga damit na binili niya para rito. Lahat ay may tag pa at hindi kailanman na isusuot. Nakita rin niya ang isang maliit na box sa sulok. Sa loob niyon ay ang mga regalo niya noong nililigawan pa siya ng pamilya nito. Mga mamahaling alahas na itunuring ni Elena na mga chain o tanikala ng kanyang pagkakakulong. Ngunit ang pinakamasakit ay ang matuklasan ang isang maliit na notebook sa ilalim ng unan. Hindi ito diary, kundi isang listahan. Lunes, paborito ni Rico ang medium hair steak. Iwasan ang sobrang alat. Martes, may meeting siya sa board. Kailangang ihanda ang asul na suit. Miyerkules, madalas siyang sumakit ang ulo kapag pagod. Ihanda ang chamomile tea. Bawat pahina ay puno ng mga detalye tungkol sa kanya. Habang binabasa ito ni Rico, hindi na niya pinigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa loob ng 1 taon, ang atensyon ni Elena ay nakatutok sa kanya, habang ang atensyon niya ay nakatutok sa kanyang sariling ego at sa kumpanya. Ano ang ginawa ko? Bulong ni Rico sa sarili habang yakap ang notebook. Isang gabi, pinatawag niya si Doña Aurora. Ma, itigil na natin ang paghahanap sa tagapagmana. Wala na ang kumpanya sa isip ko. Ang gusto ko lang ay mahanap ang asawa ko. Hindi dahil sa trust fund, kundi dahil hindi ko pala kayang huminga nang wala siya. Dito nagtatapos ang Rico na kilala ng lahat bilang matigas ang puso. Ang bagong Rico ay isang lalaking handang itaya ang lahat ng kanyang yaman, mahanap lang ang babaeng sinayang niya. Ngunit sa kabilang panig ng bansa, may isang bagong Elena nang nagsisimulang bumuo ng sarili niyang mundo. Isang mundong wala na sa plano ang pagbabalik kay Rico Valderrama. 2 taon ang mabilis na lumipas. Malayo sa mausok at magulong Maynila, sa isang tahimik ngulit tanyag na isla sa Palawan, isang bagong pangalan ang kinikilala sa mundo ng sining at disenyo, si Lana Reyes. Wala na ang mahabang puhok ni Elena. Ngayon ay maikli na ito at kulay abo, bumabagay sa kanyang matapang na aura. Siya na ngayon ang may-ari ng La Luna Resort and Gallery, isang boutique resort na naging paborito ng mga turista dahil sa kakaibang disenyo nito na puno ng damdamin. Miss Lana, handa na po ang mga sketches para sa expansion ng gallery, tawag ng kanyang assistant. Tumango si Elena. Salamat Nina, ilagay mo lang dyan. At pakisabi sa supplier, hindi natin tatanggapin ang mga materyales kung hindi ito ayon sa quality na gusto ko. Ang dating Elena na hindi makapagsalita sa harap ni Rico ay isa na ngayong istriktong negosyante. Natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ginamit niya ang bawat sakit na naranasan niya bilang inspirasyon sa kanyang mga pinta. Ang kanyang pinakasikat na obra, ang Gintong Hawla, ay naibenta sa isang pribadong kolektor sa halagang hindi biro. Ngulit hindi niya alam na ang bumili nito ay walang iba kundi ang sarili niyang asawa sa pamamagitan ng isang dummy account. Sa paglubog ng araw, karaniwang naglalakad si Elena sa dalampasigan. Ngulit hindi siya nag-iisa. Isang maliit na bata, may kulot na buhok at mga matang kasing talas ng kay Rico ang tumatakbo patungo sa kanya. "Mama, look! I found a starfish!" sigaw ng bata. "Careful, Richie!" mabilis na tugon ni Elena habang kinakarga ang bata. Ito ang twist na hindi alam ni Rico. Umalis si Elena na bitbit ang isang lihim. Nalaman niya ang kanyang pagbubuntis noong gabing nag-empake siya, ngunit mas pinili niyang itago ito upang protektahan ang bata mula sa malamig at mapang-abusong pamilya ng mga Valderrama. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na itinuturing na obligasyon o kasangkapan para lamang sa isang mana. Habang hinahalikan ni Elena ang noo ng kanyang anak, nakaramdam siya ng takot. Alam niyang lumalaki na ang kanyang negosyo at unti-unti nang napapansin ang kanyang pangalan sa publiko. "Mama,
Why are you sad? Tanong ni Richie habang hinahawakan ng pisngi ng ina. Hindi ako malungkot, anak. Natatakot lang ako na baka isang araw may gustong kumuha sa'yo sa akin. Bulong ni Elena. Sa hindi kalayuan, isang lalaking naka-shades at nakalinen shirt ang kanina pang nakamasid sa kanila mula sa isang yate. Ibinaba nito ang kanyang binocular at kinuha ang kanyang satellite phone. Found her, sir, and you won't believe what she's holding right now. May kasama siyang bata at kamukhang kamukha nyo, Sir Rico. Nagsimula ng mag-cruise ang landas na pilit na pinaghiwalay ng tadhana. Ang katahimikan ni Elena ay muling magugulo at ang pagsisisi ni Rico ay magkakaroon ng bagong muka. Ang hangin sa isla ay karaniwang nagdadala ng amoy ng alat at kapayapaan. Ngunit ngayong hapon, tila may dalang babala ang bawat ihip nito. Nakatayo si Elena, ngayon ay sila na, sa veranda ng kanyang gallery. Tinitingnan ang isang marangyang yate na dahan-dahang dumaong sa pribadong pantalan ng kanyang resort. Miss Lana, may VIP guest po na nag-book ng buong penthouse suite para sa isamahan. Ulat ni Nina, ang kanyang assistant. Ayaw niyang ibigay ang pangalan sa phone pero bayad na ang lahat, pati na ang security detail. Kumunot ang noo ni Elena. Isang masamang kutob ang gumuhit sa kanyang dibdib. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ayaw ko ng gulo, Nina. Habang pababa si Elena sa lobby, tumigil ang mundo niya. Sa gitna ng malawak na reception area, nakatayo ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Nakaitinalyang suit, diretso ang likod at may autoridad na tila pag-aari niya ang bawat lupang tinatapakan niya. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ito, si Rico Valderrama. Wala na ang dating Rico na laging nakasimangot at malamig ang mga mata. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking bakas ang pagod at pagsisisi, ngulit naroon pa rin ang matalas na titig na dati niyang kinatatakutan. Elena, mahinang sambit ni Rico. Ang boses nito ay may panginginig na hindi niya kailanmang narinig noon. Wala rito ang taong tinatawag mo. Malaming natugon ni Elena, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Ako si Lana Reyes, ang may-ari ng resort na ito. Kung narito ka para sa negosyo, kausapin mo ang assistant ko. Kung narito ka para sa akin, maaari ka nang umalis. Hindi natinan si Rico. Humakbang siya palapit, ngunit agad na umatras si Elena. Hinahanap kita sa bawat sulok ng bansa, Elena. 2 taon akong nabuhay sa impyerno dahil sa ginawa ko sa'yo. Hindi ako narito para sa negosyo. Narito ako dahil gusto kong bawiin ang lahat ng pagkakamali ko. Bawiin. Natawa ng mabait si Elena. Rico, hindi isang laro ang buhay ko na pwede mong i-restart kapag bored ka na. Ang obligasyon mo sa akin ay tapos na noong gabing iniwan ko ang singsing ko sa mesa mo. Sa gitna ng kanilang tensyon, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Mama, I drew a picture for you. Patakbong lumapit ang maliit na si Richie, bitbit ang isang pirasong papel. Agad na binuhat ni Elena ang bata, pilit itong itinatago sa paningin ni Rico. Ngunit huli na, nanlaki ang mga mata ni Rico. Tiningnan niya ang bata, ang hugis ng mukha nito, ang mga mata at ang labi na tila carbon copy ng sa kanya noong siya ay bata pa. Isang matinding kuryente ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Elena, sino siya? Tanong ni Rico, ang boses ay puno ng pagtataka at unti-unting pag-asa. Wala siyang kinalaman sa'yo, mariing sagot ni Elena. Security, paki-assist ang guest na ito palabas. Ngayon din. Hinakap ni Elena ng mahigpit si Richie at mabilis na naglakad palayo. Iiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng labi, tulala, sugatan at may bagong misyong higit pa sa paghingi ng tawad, ang makuha ang tiwala ng asawa at ng anak na hindi niya alam na mayroon pala siya. Hindi umalis si Rico sa isla. Sa kabila ng pagtataboy ni Elena, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manatili sa kabilang panig ng resort. Sa isang villa na malayo sa mata ng mga turista pero malapit sa kung saan madalas maglaro ang bata. Alam ni Rico na hindi niya makukuha si Elena sa pamamagitan ng puwersa o pera. Kailangan niyang dumaan sa batang tinawag niyang Richie. Hapon nang makita ni Rico si Richie na naglalaro sa dalampasigan kasama ang kanyang yaya. Nakatago si Rico sa likod ng mga puno ng niyog, pinagmamasdan ang bawat galaw ng bata. Nakikita niya ang kanyang sarili kay Richie,
ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag nahihirapan sa paggawa ng sandcastle at ang matunot nitong tawa na tila musika sa pandinig ni Rico. Hindi na nakatiis si Rico. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang set ng mga mamamahaling laruan na ipinabili pa niya sa Maynila sa pamamagitan ng helicopter. "Kailangan mo ba ng tulong sa castle mo?" Mahinang tanong ni Rico. Tumigil ang bata at tumingin sa kanya. Walang takot sa mga mata ni Richie, tanging kuryosidad. "You're the man from the lobby. Mama said you're a stranger." Kumirot ang puso ni Rico. Stranger. Kaibigan ako ng mama mo, Richie. Matagal na kaming magkakilala. Naupo si Rico sa buhangin. Hindi inaalintana ang kanyang mamamahaling pantalon na nadudumihan na. Sinimulan niyang tulungan ng bata. Sa loob ng isang oras, nakalimutan ni Rico ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga utang at ang kanyang pangalan. Siya lang at ang anak na nayon lang niya nakilala. "You're good at this, mister," masayang sabi ni Richie. "What's your name?" I'm Rico," sagot niya. Pigil ang emosyon. Gusto niyang sabihing, "I'm your dad," pero alam niyang wala pa siyang karapatan. "Richie, halika na rito." Isang matalim na boses ang bumasag sa sandali. Naroon si Elena, hingal na hingal at bakas ang matinding takot sa muka. Agad niyang kinuha si Richie at itinago sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo hito, Rico? Sabi ko sa'yo, layuan mo kami," sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Elena, naglalaro lang kami. Wala akong masamang balak," depensa ni Rico, dahan-dahang tumatayo. "Wala? Rico, kilala kita. Lahat ng hawakan mo gusto mong ariin. Pero ang anak ko, hindi mo siya kumpanya na pwede mong i-buy out. Hindi mo siya obligasyon na pwede mong itapon kapag sawa ka na." "Anak natin siya, Elena. Alam ko, ramdam ko." Bulyaw ni Rico na hindi na rin napigil ang emosyon. "Bakit mo ipinagkait sa akin ang pagkakataong maging ama?" "Dahil noong kailangan ko ng asawa, wala ka. Noong kailangan ko ng suporta, itinuring mo akong basura. Anong karapatan mong humingi ng anak ngayon kung kailan buo na kami nang wala ka?" Natahimik si Rico. Ang bawat salita ni Elena ay katotohanang sumasampal sa kanya. Kinuha ni Elena ang kamay ni Richie at mabilis na naglakad palayo. Iwanan ang mga laruang dinala ni Rico na unti-unti nang nilalamon ng tubig dagat. Naiwan si Rico na nakatingin sa kanilang papalayong anino. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban, pero sa unang pagkakataon, hindi siya lalaban para manalo. Lalaban siya para mapatawad. Matapos ang matinding komprontasyon sa dalampasigan, hindi sumuko si Rico. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ginamit ang kanyang helicopter o ang kanyang mga security detail. Napagtanto niya na ang mga bagay na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan noon ay siya mismong nagpalayo sa kanya kay Elena. Kinaumagahan, nagulat ang mga staff ng La Luna Resort nang makita si Rico sa labas ng kitchen area. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at shorts. "Sir Rico, anong ginagawa niyo rito?" Gulat na tanong ni Nina. "Narinig ko na kulang kayo sa tao sa maintenance at gardening dahil sa dami ng guests. Narito ako para tumulong." Simpleng sagot ni Rico. Hindi makapaniwala ang mga staff. Ang kilalang Rico Valderrama, ang haring mabilis mag-utos, ay ngayon ang nagbubuhat ng mga mabibigat na sako ng garden soil at nagdidilig ng mga halaman sa ilalim ng matirik na araw. Ginagawa niya ito hindi para sa atensyon ng media, kundi para lamang masulyapan si Elena mula sa malayo. Hindi na nagpadala ng mga mamahaling alahas si Rico. Sa halip, bawat umaga ay may iniiwan siyang maliit na basket sa pinto ng opisina ni Elena. Sa loob niyon ay hindi mga rosas na galing sa florist, kundi mga sariwang prutas na siya mismo ang pumitas sa likod ng resort at isang baso ng mainit na camonete, ang paborito ni Elena na nakasulat sa lumang notebook na itinago niya. Isang hapon, habang abala si Elena sa pag-aayos ng kanyang mga pintura, nakita niya si Rico na tinutulungan ang isang matandang mangingisda na iangat ang bangka nito sa pampang. Bakas ang pagod sa mukha ni Rico.
Sunog ang balat sa araw at may mga galos ang kanyang mga kamay na dati ay puro ballpen at dokumento lang ang hawak. Bakit mo ba ito ginagawa, Rico? Tanong ni Elena nang lumapit siya rito. Hindi na matiis ang kuryosidad. Tumigil si Rico at tiningnan siya. Dahil ito ang dapat kong ginawa noon pa, Elena. Ang magsilbi sa'yo. Ang unahin ang kailangan mo bago ang akin. Gusto kong makita mo na hindi lang ako ang lalaking nakatali sa obligasyon. Ako rin ang lalaking handang magtrabaho para sa pag-ibig mo. Hindi mababayaran ng pagdidilig ng halaman ang 2 taong pangungulila ko. Malamig na sabi ni Elena, bagaman may kaunting panginginig sa kanyang boses. Alam ko, sagot ni Rico, habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Kaya nga hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabing sapat na. Kung kailangang maging hardinero ako rito habang buhay para lang makita ang ngiti mo, gagawin ko. Sa sandaling iyon, dumaan si Richie at kumaway kay Rico. Hi, Mr. Builder, tawag ng bata. Naaalala ang sandcastle na ginawa nila. Ngumiti si Rico, isang tunay at tabat na ngiti na nagpahinto sa tibok ng puso ni Elena. Doon niya na-realize na ang panunuyo ni Rico ay hindi isang panandaliang laro. Ito ay isang digmaan ng pasensya. Ngulit sa gitna ng paglambot ng kanyang puso, isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa isang lalaking matagal na ring naghihintay sa kanya. Elena, papunta na ako sa isla. I hope you're ready to introduce me to Richie. Wika ng boses sa kabilang linya. Ito si Julian, ang lalaking nagligtas kay Elena noong siya ay lugmok pa. Habang unti-unting lumalambot ang lupa sa ilalim ng mga kamay ni Rico bilang hardinero, lalo namang tumitigas ang emosyonal na pader na itinayo ni Elena. Alam niya ang laro ni Rico. Ang pagpapakumbaba nito ay nakakaantig, ngulit natatakot siyang baka isa lamang itong stratehiya para makuha ang bata. Isang hapon, habang nagdidilig si Rico ng mga orchid sa malapit sa labi, isang puting speedboat ang mabilis na dumaong. Inaasahan ni Rico na isa lamang itong regular na turista, ngulit nang makita niya ang reaksyon ni Elena, alam niyang mali siya. Mabilis na bumaba sa bangka ang isang lalaki. Matangkad, kagalang-galang ang tindig at may mga matang puno ng kabaitan. Si Dr. Julian Alcaraz. Hindi ito katulad ni Rico na naglalabas ng autoridad. Si Julian ay naglalabas ng kapayapaan. "Julian!" sigaw ni Elena. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Rico sa isla, nakita ni Rico ang isang tunay na ngiti sa labi ni Elena. Isang ngiti na hindi pilit at puno ng ginhawa. Tumakbo si Richie patungo sa lalaki. "Tito Julian, you're here!" Binuhat ni Julian ang bata at hinalikan sa noo, bago ito bumaling kay Elena at niyakap siya ng maigpit. "I missed you both. Kamusta ang isla?" Nabitawan ni Rico ang hose na hawak niya. Ang tubig ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mga paa, ngunit wala siyang pakialam. Ang bawat haplos ni Julian kay Richie at ang bawat titig nito kay Elena ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Rico. Si Julian ang lalaking naroon nung ipinanganak si Richie. Si Julian ang humawak sa kamay ni Elena nung hating gabi siya'y naglalagnat at walang matakbuhan. Si Julian ang bumuo sa pamilyang sinira ni Rico. Hindi nakatiis si Rico. Lumapit siya, basa ang damit at amoy lupa, bitbit ang kanyang sugatang pride. "Elena?" tawag niya. Napatigil ang tatlo. Tiningnan ni Julian si Rico ng may pagtataka, habang si Elena naman ay agad nagbago ang ekspresyon mula sa saya patungo sa pagiging depensibo. "Julian, ito si Rico, isang guest dito sa resort," pakilala ni Elena. Hindi niya sinabing, "Asawa ko" o "ama ni Richie." Isang guest lang. "Nice to meet you, Rico. I'm Julian, a close friend of the family." Magalang nabati ni Julian, sabay lahad ng kamay. Tiningnan ni Rico ang malinis na kamay ni Julian at ang sarili niyang kamay na puno ng putik. Tinanggap niya ito, ngunit ang kanyang kapit ay mahigpit. "I'm not just a guest, Julian. I'm staying here for a long time." Sa hapunan nung gabing iyon, pinanood ni Rico mula sa malayo sina Elena, Julian at Richie na masayang nagtatawanan sa isang table sa tabi ng dagat. Mukha silang isang perpektong pamilya. Isang pamilyang sana ay sa kanya kung hindi lang siya naging bulag. Lumapit si Julian kay Rico nang maiwan itong mag-iwan sa bar. "Alam ko kung sino ka, Rico, Valderrama," mahinang sabi ni Julian.
Alam ko ang ginawa mo kay Elena. Hindi rito ako para makipag-away, kundi para siguraduhin na hindi mo na siya muling sasaktan. She's happy now. Don't ruin it. Hindi mo alam ang kaya kong gawin para sa kanila. Sagot ni Rico, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya mong gawin, Rico. Ito ay tungkol sa kung sino ang kaya mong unahin. Balik ni Julian bago ito tuluyang tumalikod. Naiwan si Rico sa dilim, nakatingin sa 3 taong mahalaga sa kanya. Ngayon, alam niyang hindi lang si Elena ang kanyang suyuin. Kailangan niyang patunayan na siya ang karapat-dapat bago tuluyang mapunta ang kanyang mundo sa kamay ng ibang lalaki. Nagsimula ang isang tahimik ngunit matinding digmaan sa loob ng La Luna Resort. Sa isang sulok ay si Julian, ang doktor na may malinis na kamay at pusong tapat. Sa kabilang sulok naman ay si Rico, ang CEO na handang madumihan ang kamay at lumuhod sa putikan para sa kapatawaran. Isang tanghali, nag-organisa si Julian ng isang picnic para kay Richie at Elena. Nagdala ako ng mga paborito nyo, Elena. Alam kong pagod ka sa gallery kaya ako na ang naghanda. Wika ni Julian nang may kasamang matamis na ngiti. Hindi nagpaawat si Rico. Kahit hindi siya imbitado, lumapit siya bitbit ang isang sariwang buko na siya mismo ang umakyat at nagbiyak. Mainit ang panahon, mas mabuting uminom ng natural na electrolytes para hindi ma-dehydrate ang bata. Seryosong sabi ni Rico habang iniaabot ang buko kay Richie. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Ang hangin sa paligid ay tila naging kasing bigat ng isang bagyo. Salamat Rico, pero may dalang organic juice si Tito Julian. Simpleng sagot ni Elena. Masakit para kay Rico, pero hindi siya umalis. Nanatili siyang nakatayo sa malapit, tinitingnan kung paano maging isang ama si Julian sa kanyang anak. Napansin ni Richie ang tensyon. Sino po ang mas mabilis tumakbo? Si Tito Julian o si Mr. Builder? Hamon ng bata. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Rico. Gusto mong malaman, Richie? Tara, karera tayo hanggang sa dulo ng pampang. Sa loob ng sumunod na oras, naging paligsahan ang lahat mula sa pagtakbo, paglangoy, hanggang sa paggawa ng pinakamalaking saranggola. Si Julian ay maingat at laging tinitiyak ang kaligtasan ni Richie, habang si Rico naman ay itinuturo sa bata kung paano maging matapang at sumubok ng mga bagong bagay. "You're fun, Rico!" Tawa ni Richie habang karga siya ni Rico sa balikat. Sa sandaling iyon, parang nanalo si Rico sa pinakamalaking bilyonaryong deal sa kanyang buhay. Nang makatulog si Richie at maiwan ang tatlo sa veranda, hindi na nakapagpigil si Julian. "Rico, hanggang kailan mo ba ito itutuloy? Nakikita mo namang masaya na sila. You're just a ghost from her past." Humarap si Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Maaaring multo ako ng nakaraan, Julian, pero ang multong ito ay hindi hihinto hanggat hindi niya nabibigyan ng maayos na hinaharap ang pamilya niya. You took care of them when I failed, and I thank you for that. Pero hindi ibig sabihin niyon ay bibitaw na ako." "Elena, sabihin mo sa kanya," baling ni Julian kay Elena. "Sabihin mo sa kanyang wala na siyang babalikan." Tumingin si Elena kay Rico, pagkatapos ay kay Julian. Ang kanyang puso ay tila isang lubid na hinihila sa magkabilang dulo. Nakikita niya ang katapatan ni Julian, pero nararamdaman niya ang nagbabagong apoy sa mga mata ni Rico. Isang apoy na dati niyang hiniling na sanay para sa kanya. "Gusto ko lang makapag-isa," mahinang sabi ni Elena bago pumasok sa kanyang silid. Naiwan ang dalawang lalaki sa dilim. Walang nagsalita, pero alam nilang dalawa na hindi ito matatapos sa isang simpleng paumahin. May isang krisis na darating na magpapatunay kung sino sa kanila ang tunay na handang mag-alay ng buhay para kay Elena. Isang madilim na balita ang yumanig sa katahimikan ng isla. Nalaman ni Rico sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa Maynila na isang malaking korporasyon, ang Empire Developments, ang lihim na bumibili ng mga lupain sa paligid ng resort ni Elena. Ang layunin nila? Gibain ang La Luna upang magtayo ng isang dambuhalang casino complex. "Miss Lana, may mga lalaking dumating sa munisipyo. Sinasabi nilang expired na raw ang land lease ng resort natin dahil sa isang teknikalidad sa lumang papeles." Ulat ni Nina na halos maiyak sa takot. Natigilan si Elena. Ang resort na ito ang kanyang buhay, ang kanyang kalayaan, at ang kinabukasan ni Richie.
agad siyang kumonsulta kay Julian. Ngunit bilang isang doktor, limitado ang kanyang legal at pinansyal na kapangyarihan. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, Elena. Pero kailangan natin ng matinding abogado. Pangako ni Julian. Habang abala ang lahat sa pag-aalala, hindi nag-aksaya ng panahon si Rico. Alam niya kung sino ang nasa likod ng Empire Developments. Ang kanyang sariling karibal sa negosyo na si Victor Lorenzo. Nagbihis si Rico ng kanyang lumang suit. Ang suot na hindi niya hinawakan simula nang maging hardinero siya. Tinawagan niya ang kanyang board of directors. Ipagbilin niyo ang 30% ng aking shares sa Valderrama Corp. Utos ni Rico sa telepono. Pero sir, iyan ang kontrol niyo sa kumpanya. Mawawalan kayo ng kapangyarihan. Gulat na sagot ng kanyang accountant. Gawin niyo, ngayon din. Gamitin ang pondo para bayaran ang lahat ng utang at isecure ang titulo ng lupa ng La Luna Resort sa ilalim ng pangalan ni Elena Reyes. Siguraduhin niyong hindi niya malalaman na galing sa akin ang tulong. Mariing bili ni Rico. Hindi lang pera ang ibinigay ni Rico. Isang gabi, nang tangkaing pasukin ng mga bayarang tauhan ni Victor ang resort para manakot, si Rico ang humarap sa kanila sa madilim na bahagi ng pampang. Hindi siya lumaban bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking nagproprotekta sa kanyang pamilya. Nauwi ito sa isang madugong gulo. Kinabukasan, natagpuan ng mga staff si Rico sa likod ng gallery. Duguan ang muka at may saksak sa tagiliran. Ngunit matagumpay niyang inaitaboy ang mga nanggugulo na hindi nagigising sina Elena at Richie. Nang matuklasan ni Elena ang sugatang si Rico, agad siyang tumakbo rito. Rico, anong nangyari sa'yo? Sa kabila ng iniindang sakit, nagawa pa ni Rico na ngumiti. Wala ito, Elena. Isang galos lang para sa kaligtasan niyo. Huwag kang mag-alala. Wala nang kukuha ng resort mo. Sa'yo na ito, habang buhay. Dinala ni Julian si Rico sa klinika para operahan. Habang naghihintay sa labas, nakatanggap si Elena ng isang dokumento mula sa isang hindi kilalang kuryer. Ito ang titulo ng lupa at ang pagbasura sa kaso laban sa resort. Doon niya napagtanto. Isinakripisyo ni Rico ang kanyang posisyon sa sariling kumpanya para lang iligtas ang pangarap ng babaeng minsan niyang binangiwala. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging bumabasag sa katahimikan ng maliit na klinika sa isla. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama ni Rico. Pinagmamasdan ang lalaking dating kinatatakutan at kinamumuhian niya. Ngunit ngayon ay tila isang mandirigmang talunan na nag-alay ng lahat. Kakaalis lang ni Julian matapos tahiin ang sugat ni Rico. He's stable, Elena, but he lost a lot of blood. He really fought for this place. Pag-amin ni Julian bago lumabas, bakas ang pagkatalo sa sarili niyang boses. Dahan-dahang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Elena, pilit siyang ngumiti sa kabila ng putla ng kanyang labi. Nandito ka pa pala. Akala ko, iniwan mo na naman ako. Bakit mo ginawa yon, Rico? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng pait at pagkalito. Bakit mo ipinagpalit ang posisyon mo sa Valderrama Corp para lang sa resort na ito? Alam mo namang iyon ang buhay mo. Umiling ng bahagya si Rico. Mali ka, Elena. Akala ko noon ang kumpanya ang buhay ko. Akala ko ang kapangyarihan ang magpapasaya sa akin. Pero nung umanis ka, noong naging bakante ang mansyon, doon ko na-realize na ang kumpanya ay gusali lang. Ang buhay ko ay ang babaeng binaliwala ko sa loob ng 1 taon. Hinawa ka ni Rico ang kamay ni Elena.
Sa pagkakataong ito ay hindi niya ito binawi. Patawarin mo ako, Elena. Patawad dahil itinuring kitang obligasyon. Patawad dahil hinayaan kong maramdaman mong wala kang halaga. Noong gabing narinig mo kami ni Mama sa library, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sinabi ko lang yun dahil natatakot akong aminin sa sarili ko na mahal na kita. Tumulo ang luha ni Elena. 1 taon, Rico. 1 taon akong naghintay ng isang tingin, isang kamusta o isang yakap. Pero ang tanging ibinigay mo ay lamig. Kaya handa akong magbayad ngayon. Sagot ni Rico, ang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Kung kailangan kong ubusin ang huling sentimo ko, kung kailangan kong magtrabaho bilang hardinero mo habang buhay, gagawin ko. Hindi para bawiin ka bilang asawa sa papel, kundi para patunayan na karapat-dapat akong maging ama ni Richie. Sa ilalim ng malakas na ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ng klinika, ibinuhos ni Rico ang lahat ng kanyang lihim na sakripisyo. Mula sa pagbili ng kanyang mga pinta gamit ang dummy accounts hanggang sa pagbabantay sa kanila gabi-gabi mula sa malayo. Hindi nakasagot si Elena. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Nakatingin sa ulan. Alam niyang hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman. Ang galit na matagal niyang kinupkop ay unti-unti nang nilalamon ng awa at muling nabubuhay na pag-ibig. Magpahinga ka na, Rico. Mahinang sabi ni Elena. Huwag mong isipin ang kumpanya. Nandito kami. Hindi kami aalis. Iyon ang unang pagkakataong na ginamit ni Elena ang salitang kami. Sapat na iyon para kay Rico upang masaramdam ng pag-asa sa gitna ng kanyang panghihina. Ngunit alam nilang dalawa, may isang tao pang kailangang magdesisyon, si Julian, at ang batang si Richie na hindi pa rin alam ang tunay na pagkakakilanlan ng Mr. Builder. 1 linggo matapos ang insidente, nakalabas na si Rico sa klinika. Bagamat may benda pa ang kanyang tagiliran at medyo mabagal ang kanyang pagkilos, tumanggi siyang bumalik sa Maynila. Nanatili siya sa isang maliit na cottage sa gilid ng resort. Hindi bilang boss, kundi bilang isang panauhing nagpapasalamat sa bawat segundong ibinibigay sa kanya. Nakaupo si Rico sa isang bench, pinapanood ang papalubog na araw nang lumapit si Elena kasama si Richie. Kanina pa napapansin ni Elena ang pangungulila sa mga mata ni Rico tuwing titingin ito sa bata. Alam niyang hindi na niya matatakasan ang katotohanan. Richie, halika rito, tawag ni Elena sa anak. May kailangan tayong pag-usapan. Lumapit ang bata, bit-bit ang kanyang paboritong laruang barko. Tumingin siya kay Rico, pagkatapos ay sa kanyang ina. Is Mr. Builder okay now, Mama? Huminga ng malalim si Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Richie at tumingin kay Rico na ngayong ay pigil himingang naghihintay. Richie, si Mr. Builder, hindi lang siya kaibigan ni Mama. Siya ang iyong papa. Natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon. Nang laki ang mga mata ni Richie. Tiningnan niya si Rico. Ang mga mata, ang ilong, at ang pamilyar na ngiti na nakikita niya rin sa salamin araw-araw. Papa? Bulong ni Richie. The one from the pictures that you hid, Mama? Hindi na napigilan ni Rico ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. Iniinda ang kirot sa kanyang sugat. Oo, Richie. Ako ang papa mo. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako dumating. Patawarin mo ako dahil hinayaan ko kayong mag-isa ng mama mo. Sa halip na matakot, lumapit ang bata at niyakap si Rico ng mahigpit. Don't cry, Papa. You saved the resort. You're a hero. Sa di kalayuan, nakatayo si Julian. Pinapanood niya ang eksena. Isang pamilyang sa wakas ay nabuo na. Alam ni Julian na kahit gaano pa kalaki ang naitulong niya kay Elena, may mga puwang sa puso ng mag-ina na si Rico lang ang makakapuno. Lumapit si Elena kay Julian nang pumasok muna sa loob si Rico at Richie. Julian, alam ko Elena, putol ni Julian na may pilit ng ngiti. Hindi kailangang magpaliwanag. Nakikita ko sa mga mata mo ang kinang na matagal na nawala. Mahal mo pa rin siya at mahal ka niya ng totoo ngayon. Salamat sa lahat, Julian.
Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Sabi ni Elena habang niyayakap ang kaibigan bilang huling pamamalaam. Maging masaya ka, Elena. Iyan lang ang hiling ko. Tugon ni Julian bago tuluyang maglakad patungo sa kanyang speedboat. Noong gabing iyon, hindi umalis si Rico sa tabi nila Elena at Richie. Habang natutulog ang bata sa gitna nila, nag-usap ang dalawa ng walang halong galit o pahit. Hindi ito magiging madali, Rico. Bulong ni Elena. Marami pa tayong dapat ayusin. Ang pamilya mo sa Maynila, ang kumpanya. Gagawin natin ng magkasama. Sagot ni Rico habang hinahawakan ang kamay ni Elena. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang mahalaga, nahanap ko na ang tunay na kayamanan na matagal kong binaliwala. Nungit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula kay Doña Aurora. Rico, bumalik ka na rito. May malaking gulo sa kumpanya at kailangan mo itong ayusin o tuluyan nang mawawala ang lahat sa amin. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng Valderrama Mansion ay tila nagpapabalik ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mahiyain at sunod-sunurang asawa. Hawak niya ang kamay ni Richie at sa kanyang tabi ay si Rico na protektadong nakapulupot ang braso sa kanyang balikat. Sa loob ng engranding sala, naghihintay si Doña Aurora. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang bata, ang carbon copy ng kanyang anak. Ngunit imbes na yakap, isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Elena. Akala ko ba ay naglaho ka na ng tuluyan at bakit may kasama kang bata? Tanong ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng pahit. Rico, ano ito? Ipinagpalit mo ang shares mo para sa isang resort at sa babaeng ito? Ma, tumigil na kayo. Malamig na tugon ni Rico. Si Richie ang apo nyo. Siya ang tunay na tagapagmana na palagi niyong hinahanap. Pero hindi ko siya dinala rito para sa mana. Dinala ko sila rito para ipakita sa inyo na tapos na ang panahon na dinidiktahan niyo ang buhay ko. Hindi sumuko si Doña Aurora. Inilabas niya ang isang dokumento, isang kontrata na nagsasaad na maaari lamang makuha ni Rico ang natitirang kontrol sa kumpanya kung hihiwalayan niya si Elena at kukunin ang bata para palakihin sa ilalim ng pangayan ng mga Valderrama. Piliin mo, Rico, ang kumpanya o ang babaeng iyan. Kapag pinili mo siya, mawawalan ka ng lahat. Magiging pulubi ka, Rico. Kaya mo bang buhayin ang apo ko sa hirap? Hamon ng matanda. Tumingin si Rico kay Elena. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na baka sa huling pagkakataon, mas piliin pa rin ni Rico ang pera at kapangyarihan. Dahan-dahang kinuha ni Rico ang ballpen, ngunit hindi niya nilagdaan ang kontrata. Sa halip, pinunit niya ito sa harap ng kanyang ina. Kahit maging hardinero ako sa resort ni Elena habang buhay, mas mayaman pa rin ako sa inyo, ma. Sabi ni Rico nang may paninindigan dahil sa wakas, meron akong pamilyang hindi nabibili ng pera. Hindi ko kailangan ng kumpanya nyo. Meron akong sariling galing at magsisimula ako sa simula kasama ang asawa at anak ko. Natigilan si Doña Aurora. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na niya hawak ang leeg ng kanyang anak. Ang pag-alis sa Maynila. Tara na, Elena. Richie, umuwi na tayo. Aya ni Rico. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, naramdaman ni Elena ang tunay na paglaya. Hindi lang si Rico ang nagbago. Ang buong pundasyon ng kanilang pagsasama ay hindi na nakabasa sa obligasyon, kundi sa sakripisyo. Rico, sigurado ka ba? Tanong ni Elena habang nasa loob na sila ng sasakyan. Wala ka ng yaman. Wala na ang Valderrama Corp sa'yo. Ngumiti si Rico at hinawakan ng pisngi ni Elena. Elena, nung iniwan mo ako, doon ko nalaman na ang tunay na kahirapan ay ang mabuhay sa isang mansyong walang pag-ibig. Ngayon, kahit sa maliit na cottage lang tayo sa isla, ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Humilig si Elena sa balikat ni Rico habang si Richie ay mahimbing na natutulog sa likod.
Ang bagyo ay tapos na at ang bukas ay puno na ng liwanag. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang La Luna Resort ay hindi na lamang isang bakasyonan. Naging simbolo na ito ng pag-asa at pagbangon. Sa gitna ng puting buhangin, isang simpleng altar na gawa sa mga driftwood at sariwang bulaklak ang nakatayo. Walang mga reporter, walang mga business tycoon at walang mga kamera. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. Naglalakad si Elena sa pampang, suot ang isang simpleng puting bestido na siya mismo ang nagdisenyo. Sa kanyang tabi ay ang 7 taong gulang na si Richie na nakasuot ng barong at may malawak na ngiti. Sa dulo ng altar, naghihintay si Rico. Wala na ang bakas ng hambog na CEO. Ang kaharap nila ngayon ay isang lalaking ang kayamanan ay makikita sa ningning ng kanyang mga mata. Sa tabi ni Rico, naroon si Julian bilang best man, isang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay kayang magparaya para sa kaligayahan ng iba. Nang magkaharap na sila, hinawakan ni Rico ang mga kamay ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Elena, pinakasalan kita noon dahil sa isang pirasong papel at isang obligasyon. Pinabayaan kita, sinaktan at binaliwala. Akala ko ang pag-ibig ay isang transaksyon na pwede kong kontrolin. Pero itinuro mo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera, kundi sa tapang na magpatawad at magsimulang muli. Ngayon, pinapakasalan kita dahil ikaw ang buhay ko. Hindi na kita bibigyan ng gintong hawla. Bibigyan kita ng mundong malaya tayong magkasama. Ngumiti si Elena habang ang luha ng kagalakan ay gumugulong sa kanyang mga pisngi. Rico, iniwan kita para hanapin ang sarili ko. Pero sa paglayo ko, doon ko nalaman na ang pag-ibig ay hindi pala pagtitiis. Ito ay pagpili. Pinipili kita ngayon hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kita. Salamat sa pagbabago, salamat sa paghahabol, at salamat sa pagiging ama na nararapat para kay Richie. Matapos ang halik na nagbuklot sa kanila, isang sorpresang panauhin ang dumating. Isang matandang babae ang bumaba sa sasakyan, si Doña Aurora. Ngunit hindi siya naroon para manggulo. Bitbit niya ang isang maliit na box. Rico, Elena, hindi ko kayo mapipilit na bumalik sa Maynila, wika ng matanda habang nakayuko. Pero sana, tanggapin niyo ito. Hindi ito galing sa kumpanya, galing ito sa sarili kong ipon, para sa edukasyon ni Richie at para sa bagong gallery na itatayo niyo. Sa pagkakataong ito, si Elena ang unang lumapit at yinakap ang kanyang biyenan. Ang huling pader ng galit ay tuluyan ng gumuho. Habang lumulubog ang araw, ang pamilya Valderrama ay naglalakad sa dalampasigan, magkahawak kamay, malaya at punong-puno ng pag-asa. Ang gintul hawla ay naging isang paraiso. Aral ng kwento. Ang nobela ni na Elena at Rico ay nag-iiwan ng 3 mahahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi obligasyon. Ang pagsasama na itinali lamang ng pera o kasunduan ay walang pundasyon. Ang tunay na pag-ibig ay kusang ibinibigay at pinaghihirapan. Ang halaga ng patawad. Walang taong perpekto, ngunit ang taong handang magbago at humingi ng tawad ng may gawa ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Kayamanan sa puso. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o dami ng ari-arian, kundi sa kapayapaan ng isip at init ng pamilyang nagmamahalan. Closing remark at pasasalamat. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naway baunin ninyo ang inspirasyon na kahit gaano mang kadilim ang inyong kahapon, laging may bukas na naghihintay para sa mga taong marunong magmahal ng totoo at magpakumbaba. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong matilagang pakikinig at pagsunod sa bawat kabanata ng buhay ni na Elena at Rico. Ang inyong pagsuporta ang nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang bawat salita at damdamin sa nobelang ito. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod nating kwento. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat.